So, ano ba yung quadrant? So, di ba meron tayong eto, meron tayong quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, tsaka quadrant 4. Wherein, sa gantong case, ang tatandaan mo dito is yung ordered pair. So, yung sign sa quadrant 1 natin is parehas positive. So, let's say x and y natin, parehas sila positive. Then, sa quadrant 2, alin yung magiging negative doon? Yung x or yung y? So, basically, yung x, di ba? So, magkakaroon tayo ng negative x, pero positive pa rin yung y. Then, pag nasa quadrant 3 ka na, ano na magiging signs? So, parehas na yon negative. So, magiging negative yung x, magiging negative yung y. Then, sa quadrant 4, positive yung x, pero negative yung y. So, ito yung magiging patandaan mo pagdating sa reflection. So, for example, kung hindi pa rin ito naiintindihan, ganito mo siya gagawin. So, remember, meron tayong tinatawag na x-axis tsaka y-axis. Ito yung line ng x-axis mo, yung horizontal. Then, yung vertical mo is yung y-axis. So, kung saan nire-reflect, yun yung babasihan mo. So, sabi natin, kung nag-start tayo sa xy, then, nireflect natin siya sa x-axis. So, let's say, reflection. Yung x-axis mo, di ba? So, ano yung magiging ordered pair mo? Kung i-reflect mo siya sa x-axis. Magiging positive yung x, pero magiging negative yung y. Kasi nga, nasa quadrant 4 siya. Sundan? Ganun siya ginagawa. So, in case naman, na meron kang reflection over y-axis. So, hanapin mo kung nasan yung y-axis mo. Diba ito yung y-axis natin, yung vertical line. So, ngayon, kung nandito yung ordered pair mo na xy, dito mo siya i-reflect sa part na to. Ibig sabihin, alam mo kasi nasa quadrant 2 yun, magiging negative yung x, pero positive yung y dapat. Siyempre, kung nandito yung given mo, dito mo siya ilalagay sa kabila. Or kung nandito, dito mo siya ilalagay. Reflection sa y-axis. Pero kung kabisado mo naman to, hindi naman mahirap. Kabisaduhin din to, di ba? O kung may exam ka, for example, di gawa ka ng ganyan. Then, may isa pa to guys, kapag overline equals to x. Oh, in diagonal, pwede yun. So, may isa pa to, like reflection. Over the line y equals to x. So, marunong ka mag-graph. Siguro familiar ka sa y equals to x, no? So, ito yun guys. Kapag nag-plug ka kasi ng 1 sa x, magiging 1 din yung y mo. Pag nag-plug ka ng 2, magiging 2 siya. Ibig sabihin nandito yung part sa gitna. Ayan yun. So, pag nag-reflect ka nyan, over y equals x. So, let's say ito yung xy natin. Di ba? Then, ano magiging sagot mo kapag ni-reflect mo siya sa over the line y equals to x? Actually, ini-interchange lang yung position. So, kung meron kang xy, ito magiging y equals to yx. Hindi. Yx lang siya.
Pero, try natin lagyan ng example para maintindihan kung paano siya nire-reflect. Anyways, siyempre, simulan natin example. Pero kapag sabi natin, ito lang kailangan mo dyan tandaan. Tsaka ito. Ito madali lang to kapag sa x-axis, sa y equals to x eh. Kasi interchange mo lang naman yung ordered pair. Hindi naman magbabago yung sign. Interchange lang. Nagets? Hindi. So, ano pa example? So, let's say meron tayong A na 2, 5. Then, let's say, reflect the point 2, 5 over x-axis. So, ano yung magiging A prime mo? Ano magiging sagot? Magiging 5, 2. So, sabi natin, di ba? Pwede mo kasi siya i-graph para maintindihan mo siya. So, basically, kung i-graph mo kasi to, or kung gusto mo, dito mo siya basihan. Di ba? So, for example, meron kang 2, 5. So, i-graph mo yon. Nasa quadrant 1 yon. So, 2, tsaka 5. Ito yun. Ngayon, pag nireflect mo siya over x-axis, so, nasan ba x-axis mo? Diba, dito yung x-axis. So, dapat makikita mo yun dito sa baba. Oo, sa quadrant 4 siya mapupunta. Wherein, sabi natin sa quadrant 4, ang ordered pair niya is positive yung x, pero negative yung y. Di ba? So, ngayon, paano mo siya gagawin? E di, i-plug mo na lang dito. Wala ka naman babaguhin na na tawag dito. Na ordered pair, wala nang babaguhin dyan na number. Pero yung sign, i-consider mo. So, sabi natin, kung mayroon kang 2 tsaka 5, kung mapupunta siya sa quadrant 4, dapat magiging negative yung y mo. So, di ba sabi natin is yung 2, 5, ito yung x, ito yung y. So, ibig sabihin, kung mapupunta doon is positive yung x, edi copy mo yung 2. Then, sabi naman natin, magiging negative yung y. So, kung positive siya dito, magiging negative 5 siya doon. Di ba? Pag sa x-axis, ito yung kakalabasan. Sundan? So, ngayon, what if naman, kung meron tayo neto na 2, 5 ulit. So, let's say meron tayong b. Let's say 2, 5. Then, re-reflect natin siya over sa y-axis naman. Ano naman kakalabasan niya? So, ibig sabihin, gawa ka ng graph. Ito yung y-axis mo. Then, kung nandito yung 2, 5 sa quadrant 1, then ito yung y-axis. Ibig sabihin, dito mo siya makikita na part sa quadrant 2. Wherein ang quadrant 2 natin is negative yung x, pero positive yung y. So, kung may given ka na b, which is 2, 5, ito yung x, ito yung y, hindi makukuha mo yung b prime as yung 2 mo magiging negative, pero yung 5 mo magiging 5 pa rin.
Hindi naman nagbago yun eh. Eto guys, kapag nasa origin, may mga cases to na nasa iba yung origin na. So, ibang usapan naman yun. Siguro ganito lang naman yung ginagawa. Sundan. Okay. So, kunyari, meron tayong point C. Let's say, meron tayong 4 tsaka -3. Then, reflect natin to over y equals x. Anong kakalabasan? Paano ba ito explain na madali? Pero ganyan lang siya gagawin eh. So, ibig sabihin guys, sabi natin, di ba, pag nire-reflect sa y equals to x, nag-interchange lang naman sila. So, kung meron tayong c na 4, -3, ito yung x mo, tsaka y. Then, pag over y equals to x, magiging y tapos x, di ba? Nag-interchange lang. So, ibig sabihin, magiging c prime natin. So, kung ito yung y mo is -3 siya, hindi -3 pa rin siya. Then, yung x mo is positive. Magiging positive pa rin siya. So, pag in-wrap natin siya, ano ba itsura nun? So, yung 4, -3, ito may makikita. Then, yung -3, 4 mo, dito mo naman makikita. So, kung ito yung diagonal, doon mo siya makikita. Ganyan yung tsura niya. Pero, hindi naman to kasi mahirap actually kasi ganun lang siya. Anuhin mo lang yung rules. Oo, syempre. Nakadepende pa rin yan sa given. Pero, marami tayo niyan dito guys sa ano. If ever naghahanap kayo ng mga reviewers, try nyo dito guys panoorin sa kabila. Ayun yung pangalan. May mga marami tayong bids niyan na ano, na mga pregal. If may given ka, sige, lagay mo dyan. Try natin sagutan. Naghahanap ka ng trig, meron dito. Ito mga bago na tong upload eh. Pero may isa pa akong playlist ng trig, medyo matagal na rin yan. Hindi ko na yung bearing. Hindi ko naaral. Pero kung naghahanap ka ng ellipse, marami dito yan guys. Mga conics.